Hello guys, so good afternoon now. Yan, so this is the part 2 of our first video, yung blinking yung hindi natin ma-identify. So sabi ko nga dun sa part 1, so ito yung possible na problema. Right? So ito yung kinuha natin pamalit, then the same pa din, ganun pa din yung problema. Then, ibinalik ko dito yung dati na lang yung dati na lang ulit, yung binalik ko dito. No. So, ito yung ruler, plastic ruler. Then, ito naman yung kanyang belt. So, yung belt, okay pa naman. So, kahit may ganito na siya. Yan. So, kahit ganyan na siya. Okay pa naman. Kaya pa naman yan. So, kapag naputol na or talagang dumulas na, so that's the time na pwede, or palitan na lang, Pero nasa sa inyo, kung gusto nyo palitan yung belt, kung mayroon kayong pamalit, so palitan nyo na din, pasiguro na din kayo. Right, so yun, ano ba yung ginawa natin? So yung ginawa natin guys, tinanggal natin yung kanyang flex cable. Ito yung kanyang flex cable. Right, so yan. So dito kasi, nung tinanggal ko siya, in-inspect ko yung flex cable. Ito kung manonotice natin. Ayan, as in totally, butlig-butlig na siya. So, ibig sabihin, may mga certain wire dito, connection na putol na. Ayun. So, parang bumukol na siya, nagkaroon na siya ng corrosion. Yun yung nagiging cause kung bakit siya blinking. No. So, ito yung para sa sensor flex. Yung connection ng sensor flex. So, it is possible na okay pa ba yung cable niya? Yung flex cable niya, papunta sa sa printhead. So siguro, I don't know. So ang ginawa ko kasi buo ko na lang pinalitan sila. So yan, tingnan niyo na lang yung yung isang video natin kung paano magpalit nito. Ilalagay ko sa comment section, So ilalagay ko na lang siya sa comment section. Sa description, lalagay ko na lang siya. So para at least makita ninyo kung paano ko ito tinanggal at binalik. So, ito kasi naibalik ko na. So, yan. So, ngayon, i-test natin kung working na ba siya. Kasi, ginawa ko siya kaninang umaga, hindi ko lang natapos. Then, in-upload ko na yung video. Ang title nun, How to Replace Sensor Flex and Head Flex. So, yan. Continuation ito, guys. So, yan, naibalik na natin. So, take note lang, Take note lang. So dito sa balik naman ng flex cable dito, hindi ko to nabanggit doon sa video ko. So ito, yung kulay blue, nakikita niyo yung plastic na blue, yung pampaano. Yan, yung blue na yan. So dapat nandito siya sa likod, dapat yan sa likod din itong sa sensor flex. So hindi yan magkaharap or hindi yan magkatalikodan. So dapat magkasunudan lang, So yan. Then make it sure, yun nga, sabi ko nga, dapat nakalagay na din yung kanyang yung kanyang spring. So yan. So ngayon, let's test kung okay na ba yung ating printer. Alright. So simple tips. So sa paglalagay naman nito, ito kasi compare natin Itong flex na to para ito sa power. Sa cancel button sa photocopy or copy colored in black and white. Ito naman para naman to sa dynamo ng anong tawag natin diyan, ng ating lens. Ito naman connection naman to ng lens, So kung manonotice natin, masyado siyang maliliit. Ito yung pinakang iingatan, sa sana hindi dapat mabungkal. So careful tayo pagpasok nito. Simple way, ilagay nyo muna ganyan yung yan, ganyan muna. Then that's it. So pakalagay nyo ganyan, so wag muna yung takip dito. So yan, ipasok nyo na yung ating flex. Yan, tingnan nyo na lang, mas mainam kung may ilaw kayo para makita ninyo. So since kamay ko na siya, so mas madali na lang siya para sa akin. Alright, yan. Yan dito. That's it. Yan. So, ganun lang siya guys, kasimple. So, ngayon, i-test natin kung okay na ba yung ating printer.
So, take note, nagpalit lang tayo ng flex cable. Yan. So, let's power it on. And that's it. Ayun na. Ayun na. O, di ba? Normal na siya. So, ngayon, kung blinking ito, then dito naka-stop or naka-stop lang yung orange indicator lead. So, i-power off mo lang, and then i-power on mo ulit. Then, magre-recover na yan. Ano? So, ganun lang. So, in this case, okay na siya. Ayan na siya. Yun. O, diba? Okay na. Power off. Then, so, nawala na yung error kanina. Yung blinking, yung dalawang orange, then yung power button. Alright, so okay na. Sige. Ngayon, ang poproblemahin naman natin, yung kanyang output. So, since nag-error siya, and titingnan natin yung output niya kung kumusta ba. Ano? Yan. Tingnan nga natin. Lagay tayo ng bond paper. Then, eto. So, si Vice President Sara Duterte, i-photocopy nga natin siya. So, sana mapagbigyan tayo ni Vice President Sara Duterte, sa Department of Education, na mabigyan ng classroom yung ating school kasi kulang na kulang talaga yung classroom. Sumali ninyo, may mga magagandang loob dyan sa inyo, makatulong sa akin, makatulong sa school namin na mabigyan kami ng classroom. As in totally, kulang na talaga yung classroom namin. Alright, sa photocopy nga tayo, tingnan natin yung output. Yun, so yan, walang problema, kinain agad Walang problema dun sa pag-feed ng bond paper. Oops, ayun, walang problema pero nag-paper jam. Yan walang problema pero nag-paper jam, guys. Ayun paper jam. Walang problema pero nag-paper jam. Alright. Okay naman yung kulay niya, Bakit ba siya nag-paper jam? Ang tanong, bakit nag-paper jam? Ba't nag-paper jam ang tanong? Okay. Cancel nga natin. So, yan. Kinancel natin pero hindi lumabas yung bond paper. Power off. Then, power on. Hayaan natin lumabas yung bond paper. Naku, ayaw lumabas. Blinking siya, Then, yung galaw ng kanyang head ay ganyan. Ayan, lalabas na yan. Something like nasa recovery mode pa siya. Nagre-recover pa lang siya ng previous error. Then, nag-photocopy tayo agad. Okay. Ayan, labas na. Ayun, lumabas na siya, guys. So, dati hanggang doon, sumasabit siya.
Then ngayon okay na. Yan, tingnan natin. Ayun, paper jam pa din. Ayun, oh. Linking pa rin siya sa paper jam. Although nakalabas na. Ang dami naman problema na ito. So, na-stuck kasi to guys. Na-stuck kasi yung printer na to. So, yan. Power off natin. So, since na-stuck yung yung printer na to, so, meron ditong naputol na yung wire. Ito. Kinain na yan ng nginat-ngat na siya ng ipis. So, ito. Kinonect na lang natin siya. So, akala natin ito yung problema kung bakit blinking siya. So, isa lang pala yun. Then, yun. Nagpalit tayo ng flex cable. Then, ngayon, so, nag-try tayo mag-photocopy. Nag-paper jam naman siya. Power on. Yan, blinking. Antayin lang natin mas stable yung power button niya. Parang recovery pa siya. Yan umaandar pa yung kanyang head. Then, nag-cleaning na siya guys. So, siguro, yan. Siguro dahil sa wala siyang ink or kaya siya hindi niya nalang kinontinue pag-print. So, possible ba yun? Na-sense niya ba yun? Kasi kung titingnan natin yung output, ito yung output niya. So, yan yung mga guhit-guhit. Ibig sabihin, pwede yung block may problema. Kapag ganyan yung block, may problema yung block. Yun, paper jam na din siya ulit, Ayun, Bakit ba? Paper jam na ulit. Samantalang nakalabas na yung bond paper, then paper jam pa ulit. Pero pansin dito, hindi siya nakalock na. Yan, Kung makikita nyo guys, hindi na siya nakalock dito. Hindi na siya nakalock. So, dapat nakalock yan. So, yan. Sige nga, ano ba yung dapat natin gawin dito? So, ganito. Power off, troubleshoot ulit tayo. Ang hirap kapag madaming problema yung isang printer. So, pag na-stop, then kapag galing na sa iba, so, mahirap talaga. Malaki yung kukonsumuhin mong oras para maayos mo. Right? So, yan. Nagiging complicated na kasi siya, So, ganito yung gagawin natin. Alright. So, dito, para at least alam niyo yung ginagawa ko. So, lagyan natin ng dito. Yan, ganyan. Ganito guys. Tutok tayo. So, eto, yan. Itong lock na to. Lock yan ng head. So, yung gagawin natin sa lock ng head, gagalawin natin. Punta dito. Yan. Oops, hindi na siya magalaw. Okay. Galawin muna natin yung head. Then, yan. Yan. So, palabas natin siya dito. So, dapat nakapaloob yan. Para yung gear dito, mablock niya. So, ngayon, i-unblock natin. Then, dito naman, iikutin natin to. Yan. So, ganyan. So, papaangatin natin to. Then, babalik natin yun doon. Push na natin siya. Balik. Push. Then, balik na natin to. Right. Then, i-lock natin yung dito. I-lock natin yung head. Galawin mo lang yung gear. Pataas. Then, okay. Pababa. So, ayaw mag-lock kasi dinala natin to. Okay. So, yan. Okay na yan. So, ilagay muna natin sa ganong scenario. Then, ayun. Naipit yung bond paper. Okay.
Power on natin. Power on. Yan. Tingnan natin, mag-a-adjust yung kusa. So, dapat mag-adjust to ng kusa. Iikot yung gear niyan. Yan, gagalaw yan. Yan. Gumalaw na. Then, yan. Alright. That's it. Okay. Then, ganun pa din. Ayun, paper jam pa din, guys. Alright, so ano na yung gagawin natin dito? So, ganito na lang. Sige, so, ganun pa din yung problema niya. Paper jam. So, turn off natin. Tingnan natin yung ating dalawang So, explore natin yung dalawang rubber na dumidikit sa yung umiipit sa bond paper. Tingnan natin yun. Right? So, unplug. Remove natin. Yung sinasabi ko guys, nandito siya. Ito. Tutok natin para at least kitang-kita ninyo kung paano gawin. Ayan. So, yung paper feeder. Okay. So, ito muna pala. Sorry na. Ito. Wait lang. Tanggalin natin to. Tanggalin muna natin to para hindi tayo maabala. Ayan. So, tanggalin natin tong ano dito, tornilyo. Yan. Then, dito tayo. Tanggalin natin yung connection ng sensor. Papunta doon. Yan, yung sensor. Ito siya. I mean yung dynamo. Then, tanggalin natin yung sensor flex. Yan. Then, itong head flex. Tanggalin natin. So, ganun yung gagawin ninyo. Then, tatanggalin natin yung yung kanyang yung spring. Tanggalin natin yung spring. Gamit tayo ng tweezer. So, mas maganda kung may tweezer kayo. So, napakamura lang naman ng tweezer. Mas maganda na meron kayong gamit para at least kayo mismo na yung gumagawa ng printer ninyo. Ano? Try to explore. So, wala namang mawawala dyan. Ano? Yan, tanggalin muna natin yung connection sa likod. Then, that's it. Pagkatapos niyan, ganito na. Ito, so ipupush natin siya going to the left. Push, then tanggalin na natin. Yan. That's it. Then, yung paper tray. Yan. So, iangat mo lang yan. Ganun. Then, dito naman. Iangat mo naman siya dito. Ito. So, may naka-block siya dyan. Ayan, So, iangat mo ulit siya din hanggang sa matanggal siya. Then, madali na rin tanggalin doon. So, mayroon yan dalawang pa din dito, spring. So, dapat hindi yan matanggal. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano ibalik. So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na i-explore natin. Ito. So, tanggalin natin to. Ito. Ayan. So, medyo, ito ba yung nagiging cause kung bakit madulas na siya?
Yan, parang madulas na siya. Yan. Pwede mo siyang baliktarin. Pwede mong ayusin sa baliktarin natin. Pag ganun. So, yan. So, itong head, lagay natin dyan. Then, ito, move natin palabas. Then, ikutin natin to. Yan. Yan, medyo, yan. So, i-center natin, ito. So, center natin to. So, dapat nasa center to. So, ganyan. Pasok lang doon. I-center lang ha, center. Ikutin. Lagay dyan, ikutin. Ikutin. Yan. I-align mo siya guys, ha. So, dapat ito, between dito then dito, dapat naka-align yan, ha. So, yan. Tingnan mo na din. So, yan. Oops. Ay, nako, nasira na guys. Ay, nako. Ito yung problema. Ayan, oh. Nabitak na, oh. Nako naman guys. Sayang naman ito. Wala na to. Palitan na to guys. Ibig sabihin nito, masyado na tong matagal. Ayan, oh. Na ano na siya, oh. Dali lang, sayang. Pwede pa ba itong i-mighty band? Yung sayang, Sige, hanapin natin yung stock natin ito. So, yan. Palitan na natin yan. Hanapin ko muna. Yun guys, yun. Abunado tayo. So, naputol natin. Pero, sa tingin ko, parang papunta na din siya doon. So, papunta na din siya doon na masisira na talaga siya. Kasi malutong na siya eh. Ano ibig sabihin? Yung hindi na siya ayun, konting galaw lang natin. Nabitak na agad eh. Ayun, so, possible ito, madulas na to. Kapag ganyan, So, yan, sayang, Pero wala tayong magagawa dyan. So, talaga nangyayari yan. Pero charge to experience yan, guys. Mabuti na lang, mayroon tayong supply yan. Meron tayong tago, Ito kasi in-order ko na to via online. Yan. Tingnan natin. So, nagkahalo-halo na to. Ito yung mga i-replace ko na. Right. Ano ba dito yung pwede? Hanap tayo. So, dapat hindi malutong. Ayan. Pwede pa ba ito? Ayan. So, yan na lang. Okay. Ito use na to. Ito yan. Use na siya. Pero konti pa lang yung niya. So, babalik na rin na lang natin. Kasi yung ikot ng pagkain ng bond paper pa ganon. Pa ganon. So, ito yung umiikot. So, dapat nakaganito siya. Ganyan. Kinakain niya. Ayan. Sige, continue tayo guys. Yan, charge to experience na lang ha. So medyo naaabala tayo ng flex cable kaya yung isa mong isa mong daliri nakaabang na lang So yan, balik natin 'to. Ikutin natin ulit. Yan, i-center mo lang, then yan. Ilagay mo siya diyan. Yan. Ganyan. Then, that's it. So, dahan-dahan na lang. Ingatan na lang, ha. Yan. So, sa paglalapat, yan, siguraduhin ng lapat na siya. Yan. Ganyan. So, tingnan nyo, ha. Sabi ko nga, dito, so sabi ko nga both end dito at dito, so dapat lapat siya dito so dapat ganun. Yan. Then dito ayusin natin.
Yan dito. Yan, may bago tayong customer. Wait lang. Ayan, so may dumating tayong customer. Pinick up yung kanyang printer, Epson L120. Right, sige, continue tayo. Pasiguro natin ha, so dapat nakalapat siya dito, magkabilaan ha. Kita nyo naman, sinum out ko na siya yan. Ganon. Right. So, ginawa ko dito, hindi ko na siya sinenter, pina-slanting ko na siya. Ang importante kasi dyan, ito dapat nasa loob ito. Kasi ito yung kumakain or umiipit sa bond paper dito, sa part na to, at dito. So, kung magiging madulas yan, yun, nakakaroon ng problema. So, dyan yan nakakaroon ng problema. Ano? Sa pag-feed. Right. Next. Yan, zoom out. Zoom out tayo. Right. So, next natin, ito naman. Yan. Nakikita nyo to? So, tatanggalin natin itong spring na to. Tatanggalin natin yan. Yan. So, yun. Nalaglag na sa ilalim. Yung spring. Then, ganito yung gagawin. Yan. Saan ba yung spring? Ito na siya. Yan. Nalaglag. Then, sa ilalim naman, tatanggalin naman natin to sa ilalim. Ha? Right. Yan. Ganon. Then, ito siya. Yan. Tanggalin natin. That's it. So, ito naman. Ayan, makapal pa naman siya. So, i-ano lang natin kung naka-align ba talaga siya. Tingnan natin. Okay pa. Wala pang problema. Yan. So, pwede naman natin siyang palitan. Palitan nga natin. Palitan natin. Tingnan natin. Sa palitan natin. Yan. Ako, putol na pala yung ano nito. Pinalitan natin pero putol na pala yung kanyang. Yun. Putol na pala. Putol na oh. So yan. Huwag na lang. Balik na lang natin to. So yun yung inayos natin. Baka doon yung problema. Ito okay pa naman to. I-center na lang natin siya. So naka-center ba to? So, dapat naka-center. Ano guys? So, yan. Pasensya na kung medyo mahaba yung ating videos, ha? Kasi, alam nyo na, dinidetalye natin, eh. Hindi natin to pwedeng i-rush. Ako, so many times na ako nag-rush ng isang, repair, pero bumabalik sa akin. Kaya gusto ko klarado. Yan. So, balik na natin siya. Ganun pa din. Yan. Iangat. Tagilidin. Then, that's it. Yan. Ipasok, ilagay ito doon. Yan, ganun lang. Then, push. That's it. Then, paka-push. Hawakan sa ilalim. Then, paganunin yung ito na. Ganyan, dapat. Kita naman, di ba? Asa na yung spring natin? Yung spring, ipasok dito. Pasok doon. So, sana nakikita ha. Then, hilahin papunta dito. Yun. O, diba? Tingnan nyo kung naka-center ba yung ating, So, parang hindi naka-center ha. Ayan. Ayan. So, dapat gumagalaw siya. So, sa tingin ko, tingnan natin. Ayan. Ganun. That's it. Alright. Sige nga.
Let's go back here. Sana yung gagawin natin sunod. Sige. Dito tayo. Lalagay ko dyan yung camera. So, yung gagawin natin, babalik naman natin yung kanyang paper tray. So, ito, tingnan nyo na lang yung gagawin ko. Ilalagay ko lang muna siya dyan. Then, i-align ko na yung kanyang spring. So, dapat nakapasok na siya dito. Yan. Then, ito. Alright. Ito, push natin siya. Parang ang hirap na tuloy ha. Yan. So, push natin doon. Pasok natin muna dito sa kabila. Yun. Then, dito naman sa kabila. Push natin lang. Push. Then, that's it. Yun. So, dapat gumagalaw siya. Ganyan. Right. Sige. Mas kita ba dyan? Yan. Mas kita ata dyan. Ano? So, next natin. Yan. As iusin lang natin tong wire. Yan. So, pasensya na kung medyo nabablock ng kamay ko. Malaki talaga yung kamay ko. Ano? Nabablock ng kamay ko yung ating yung yun ninyo. Then next, ito, balik natin to. So, sa pagbalik naman ito mismo, tingnan nyo na lang yan. So, dapat dito siya sa head na to. So, pag ganon yung pagbalik, yan. Ingatan na lang na hindi maano yung sensor na yung flex cable natin. Then, tingnan dito sa ilalim, sa likod kung naipasok mo na dito. Then, push going to the right pag okay na. Yan. Push going to the right. That's it. Then, sunod, ito yung medyo mahirap na parte, yung pagbalik ng ating yan, spring. Oops, nalaglag na yung spring. So, dapat talaga meron kayong tweezer. Kasi yung pinaka mag-hold dyan ay yung tweezer talaga. So, wala nang iba tweezer. Then, iangat mo lang yung flex cable, pasok mo na. Kita mo naman yung paglalagyan niya. Yan. So, mas madali kapag mayroon kang tweezer. That's it. Ito naman, so dito siya dadaan sa ilalim, then papunta dyan. That's it. Then, una nating ilagay yung head sensor. Push natin. Paka, muna, push muna dyan. Yan. Push, push. Then, sensor. Flex, then push. Then ito naman yung sa dynamo. Yan. That's it. Alright. So, ganun. Tingnan natin. Then ito ay balik na natin doon. Oops. Sige. Medyo mahaba tong video na to ha. Part 2 na mahaba. Ito. So, lalagay ko sa description yung part 1, then yung part nung pagpalit ng flex cable, lalagay natin sa description. Then, ito na yung part, ayan, part 2, part 2. So, yan, that's it. So, ganun lang. Then, unahin natin to. Tingnan nyo na lang, ha. So, medyo madilim lang, ha. Malamig pero pinagpapawisan na ako dito sa amin. Push, then that's it. So dahan-dahan lang, you need to be very careful of this, while doing this. Kasi baka magkamali ka. Sige, are you ready? Sige, lagay na natin. Then plug in. Let's try. Power on. Ceiling fan tayo. Ang init.
Oops, hindi natin na ibalik. Yan, hindi natin na ibalik yung ating tornilyo. Mamaya balik natin ha. So, yun nga, sabi ko nga, palagi kong sinasabi sa mga videos ko. So, when we are going to repair, it's really complicated. So, you need to search for more videos. Then, troubleshoot the possible problem. So, ito, tinotroubleshoot natin. Kahit alam na natin yung mga possible problem, kailangan natin i-troubleshoot to prove it na yun ba talaga yung pinaka-main problem niya. So, sana okay na. Sana okay na. Kasi kung hindi pa, nako, it's a big problem. Pero nag-feed na kanina, di ba? Nag-print na nga, yun lang, nag-paper jam siya. Yun, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Parang nadulas siya. Sige. Power on. Tingnan natin yung movement niya. Parang hindi pa siya naka-recover doon sa error niya. Ito yung pinaka-main problem niya ata. I see, baka doon sa flex cable. Yung flex cable, oh. Ganun na yung nangyayari sa kanya. So, masyado bang pa-upload yung flex cable natin? Yung flex cable, oh. Pagkakalagay ko ata ng flex cable. Yun, oh. Ay, nako. Okay. Sige, power off natin. Okay. Angat na lang natin to. Tingnan natin. Meron ba ako sa flex cable? Sige nga. Power on. Parang may sumasabit. Possible kayang pati yung belt niya problema na din. Parang nagja-jump. Yan o. Tingnan niya. Then, bigla. Then, tingnan natin. So, yun. Paper jam pa din siya, guys. Oh. Naka. Do we really need a,
tawag natin dyan, part 3 for this. Yan, ito pati ha, pasiguro si customer, pinangalanan niya Alder Tamarino. So, ibig sabihin, para sa akin talaga yung printer na to. So, yung printer na to, pinangalan sa akin para walang ibang technician na gumawa, kundi ako daw. Yan. So, sa tingin ko, dumudula siya. Okay naman yung flex. So, I don't know. Kailangan na ba natin magpalit ng ano? Sige, try natin. Dami na nating tinanggal ha. Kasi parang jumajump siya. No? Jumajump. So, dito parang tumatalon siya dito. So, tingnan nga natin. So, mahirap to ha. Sige, abangan nyo na lang yung part 3. Masyadong mahaba na yung oras natin. Gawin natin yung part 3. Alright.